Provincianong Liki Sweden here. Welcome back to my channel. And for today's episode is gagawa tayo ng lechon de Cebu. Alright, so paano natin gawin to? At isa sa pinakamasarap na lechon sa Cebu is yung karkar lechon. Ayan, nakikita nyo yan. Alright, so we gonna run down paano natin gawin. Yan, puso, hanging rice, dinuguan, mangga, shrimp, at napaka-crispy na lechon karkar Cebu. Alright, umpisa na natin. So katay muna tayo ng baboy, tapos anuhan natin ng mainit na tubig, tapos tsaka kiskisin yung balahibo natin. Pinalipat ko yan kasi hindi dapat yan sa baba. Tapos siyempre may mga side dish tayo. Alright, kagaya ng pinapry kong yung adobo, tapos gawin nating humba yan, humba de Cebu. Tapos yung garlic shrimp natin, alright, yung butter garlic shrimp kasi paborito namin yan eh. So kasali yan sa mamaya sa handa natin sa lechon. Tapos umpisa na natin yung lechon, lalagyan na natin ng mga sahog, right? May sibuyas dahunan, tapos syempre yung asin dyan hindi mawawala. Pero mamaya i-reveal namin ano yung talagang sikreto, yung pinakamabango na lechon. Hindi yan sibuyas, hindi tanglad. Kakaiba guys, I don't know kung sa Cebu lang yan o sa amin sa karkar. Kasi usually pag sinabi mong Cebu's lechon yan, karkar talaga yung yan, talisay. So dalawa lang yan. Yung Rico's lechon yan, bago lang yan. Pero yung talaga yan, pag bumibili ng lechon yung taga Cebu, pupunta yan sila dito sa amin sa karkar's lechon. Yan ang pride namin aside from chicharon and ampaw. So yan, ilagyan na natin ng yan. Gusto na yung ko, ayaw ko. Pero ito yung sikreto namin. I-reveal yan. May tanglad kami sa sarili namin bakuran. Tapos ito, makikita mo yung yan ang tinatawag namin na pasyutis guys. Napakabango yan, mas mabango pa yan sa tanglad. At tapos dito lang, dito ako sa kabila, yan ako nag-quarantine. Tapos ang maganda dito sa probinsya, may sarili kang papaya. Pag gusto mo naman magsumungkit ka lang, hindi ka na kailangan bumili. Diyan kami sa area niyan maglilechon. So tapos pakita rin natin kung paano magtahi ng tiyan ng baboy na hindi yun tingnan mo ang linis ng ginawa ni Bata yan, no? Si Bata yan ang ating lechonero. Napaka-legendarya na lechonero sa karkar sa amin. So, pag gusto nyo magpalechon, yan. Tapos, kukuha tayo ng ideya ni Bata. Kasi naglechon ako dito sa Sweden, pero may konting kulang. So, ngayon, nung umuwi ako ng Pilipinas, ito yung gusto kong malaman. Kaya talagang ako mismo, personally, yung sa lechon. Kasi dati, palechon ako, order lang, tapos na. So, ito ngayon, gusto kong makita at para ma-share ko rin sa iyo, paano ba gawin yung lechon de Cebu? Yan ang pinaka main purpose natin. Kaya ginawa ko rin to na vlog para for myself and for you guys na yung mga kaliki natin to share this video. Yan, nilalagyan namin ng Sprite niyan. So 1 liter tapos 500 grams ng asin. So mas maganda nga daw malat-alat kasi yung matabang, sabi ni Bata. So yan ang alternative kung basta kami naglalagay kami talaga ng Sprite. Yan talaga yung namin, yung pinaka ingredients. Tapos yan, umpisahan na natin ikutin. Sabi ni Bata dito, pag nagbibenta daw ng lechon, dapat 2 oras lang kasi yung bigat sakto lang at hindi lugi. Kasi pag 3 oras, yung kagaya nito kakainin namin, lugi na yung nagtinda ng lechon. Tapos yung sikreto pala ng balat is yung tamang apoy na hindi hanggang matapos. Tapos para hindi ka maputukan sa balat, pag crispy na yung lechon daw, sabi niya dyan, Bisaya, tusuk-tusukin mo lang yung balat. Alright? Tapos ang sikreto din ng para hindi mainitan kasi lalagyan mo na mantika yan, hindi mag-dry. Ilagay mo lang sa mineral bottle water. Tapos lagyan mo na mantika, tapos pasirit mo diyan. Ewan ko sa Tagalog yan, basta Bisaya pasirit para i-spread mo ba yung sa lechon. Tapos pag bago pala masalang to, so nagtanong kasi ako dito kung lalagyan mo ng patis. So bago masalang yan, lagyan mo ng patis buong himasin mo ng patis yan. Para yan yung maganda yung kulay, pula-pula. So yan ang sikreto ng lechon de Cebu guys, o lechon de karkar. Kasi pag sinabing dati lechon Cebu, karkar talaga madalas yung binabanggit yan. Galawin para hindi matabunan yung yung apoy. Tapos yung init andyan pa rin. Kasi pag hindi mo ginagalaw daw yung apoy, matatabunan siya ng ash o yung abo sa Bisaya. Yung init wala na dyan. Kaya yan, ikot lang ng ikot. At ito pala yung lechonero natin na si Bata. Magaling talaga na lechonero yan kasi bata pa lang ako, naglilechon na yan, pati yung kapatid niya si William. So kilala ko yan sila, at saka dun sa talaga, daming isang customer na
nakukuha talaga sa kanya na maglitsyon. Kaya siya rin napili ko na gusto ko yung kunin yung ideya niya para madala ko dito sa Sweden at para ma-share ko rin sa inyo kung paano gawin yung karkar lechon na pinakamasarap. No, hindi talaga ako magsisinungaling guys, napakasarap niyan pagkatapos nito. Alright, so ikot lang ng ikot muna hanggat umabot tayo kasi sabi ni Bata dyan, nasa 3 oras yan pag yung talagang malambot na yung karne ba. At saka yung ano pala, yung pag makita mo yung paa dyan, yung nasa harap, pag talagang malambot na yun na lumalambot, yan na ang sign na luto na yung baboy. So hindi yung balat, hindi ano, ito talaga yung nakagano na ano sa harap, oh. Kita mo yung dalawang paa niya. Hanggat sa parang matanggal na yan, na pagtusok mo ng ano, talagang malambot na siya, yan, ibig sabihin, luto na yan. So yan, ilang oras na lang, right, ilang minuto na lang, tatanggalin yan. Nagkamali nga daw si Bata, sabi niya, kamali ako dito, Kim, hindi ko na paano ng mantika. Kasi dapat daw, pag tusok-tusukin mo, nung ano, na kaligtaan niya, kaya pumutok yung balat yan. Pero okay lang, crispy pa rin yan. Kasi minsan talaga, kita mo yung balat niya, yan. Dapat hindi yan puputok, yan, kita mo yan. So dapat daw hindi yan maputukan. Kaya yan ang purpose na pag mag-crispy na, tusok-tusukin mo talaga yung balat tapos lagyan mo ng mantika pa rin para hindi siya magda-dry. So yan ang isa sa mga sikreto guys na I hope na may mga natutunan kayo dito sa vlog ko na hindi lang puro masarap yung tingnan ang pagkain, at least I share something sa mga kaliki ko dyan na may matutunan kayo sa mga vlogs ko na naaabangan nyo sa susunod na iba kong vlogs, at least hindi masayang yung oras. So yan, ilang minuto na lang at itanggalin na natin yan at i-ready na natin para aming pagsaluhan sa aking pamilya. So ganun lang guys, yung kasimple pala yung ano, kasi nung naglitson ako dito talaga, naglitson din ako dito sa Sweden eh. Kaya lang parang hindi siya crispy lahat, may crispy siya na part sa taas, pero yun pala yung sekreto. Yung apoy pala from the start hanggang matapos, hanggang maubos ng apoy, is i-maintain mo yung apoy kasi yun talaga nagpapakrispy ng lechon talaga. So yun ang sekreto. So yan, tanggalin na, luto na yung ano natin after 3 hours. Yung 3 hours talaga yung pinaka max na luto ng lechon. 2 oras para sa mga nagtitinda, yung may dugo-dugo pa daw yung buto. So yan ang sekreto sa mga nagtitinda. Yan, tingnan nyo naman yung gaano kasarap yung mukha ng lechon ko. Oh. Alright. So yan ang Karkar's Lechon. Alright. Sa mga gusto palang pumunta sa Karkar's Lechon, hanapin yung si Bibis Lechon. Alright, si Bibis Lechon, ang pinakamasarap na lechon dyan sa Karkar. At tanghali pa lang, ubos na yung lechon niya. Yan. Umpisahan na namin yung salo-salo namin sa aking pamilya. At sa mga mahal ko sa buhay, napaka-espesyal nito na video guys. Kasi andyan pa yung papa ko, buhay pa yan. So this is where I spent my Christmas with my papa yan. Kung nakikita nyo nakadungo yan, nakaputi, yan ang papa ko. Tapos yung kambal niya yan, yung andyan yung katabi niya, kambal niya yan, nakablo. Siya yung kapitan sa aming barangay. Yan, ang kambal ni Papa, si Cap Baltasaro. Shout out sa inyo lahat ng mga karkaranon. Ito mga barkada ko. Alright, I miss you all. And then, umpisa na yung bakbakan. Tara na! Alright, sa mga hindi pa pala nag-like sa video na to, please like, comment, and subscribe sa Probinsyanong Ngiti Sweden para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads na video ng mga cooking recipes ko. Alright, see you again mga kaliki. Bye-bye!